Ito na, kapapasok lang na mainit na balita. Inuutos na ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, na wag na ang pakawalan si Sara Lustay Duterte. Ay, ari na ho. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto na ang matinding sinapit nitong si Sara Lustay Duterte. Nagbigay na ng ultimatum ang ating mahal na Pangulo na wag nang pakawalan para makapanagot sa kanyang mga di umano ay kasalanan. Ay tama lang ho, di ba? Sa like ko sa video na ito, kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Gusto ko lang kunin ang inyong panig, mga mahal kong taga-subaybay, na pabor po ba kayo dito sa utos ng ating mahal na Pangulo na kahit sino ka pa man ay kailangang huwag na pakawalan si Sara Lustay Duterte upang managot dito ho sa mga kinakaharap niyang mga kaso. Sa comment section, ninanyayaan ko kayong magbigay ng anumang public opinion. Nakaw, ay iyakan na naman ho dito itong mga didilis. Kumusta naman kayo mga didilis? Yung ibang mga didilis ho ay hinahanap itong si Digong doon ho sa ilalim ng dagat. Ay malalaki na talaga ang sapak nitong mga ito. Mana sa amo, ano? 8-8. Huwag niyo pong kaligtaan panoorin, mga kaibigan, dahil importante na mahalagang malaman niyo po ito. Dahil ito po ay ilang oras lang ang nakakaraan mainitinit na balita na galing ho sa Malacanang. That's an order, sabi nga ng Malacanang, di ba? Na kailangan huwag nang pakawalan itong si Sara Lustay Duterte para na sa ganun ay mapagdusahan niya itong kanyang mga nagawa na di umano o kinakaharap na mga kaso. Yan ay ayon sa pahayag ngayon at utos ng Malacanang. Shout out po sa lahat, mga kaibigan, nilang tulog na lang. Advance Merry Christmas po sa ating lahat at pagpalain po tayo, mga mahal kong taga-subaybay. Eto, at ibabahagi ko po sa inyo, talagang ang lahat ho ay mayroong hangganan. Kung kayo ho ay hindi napaparusahan at mga nakaraang araw, oras, panahon, buwan, ay hindi po isang araw. Darating din po ang araw ng paniningil para magbayad kayo. Kung ano ang inyong inutang, ayun din ho ang inyong kabayaran. Magpapasko sa kulungan. Kung ang inyong inutang ay para makulong ho kayo, ay nandito na ho ang kabayaran. Ang maghimas ng rihas na backout. Shout out po sa lahat. Again, heto na, ibabahagi ko na po sa inyo. Buhat po sa Malacanang ito. Ngayon hindi po pa nagiging issue sa Pangulo ang impeachment laban po kay sa Vice Presidente. Pero ang Pangulo po kasi sinabi na noon pa, kung dapat managot ay dapat panagutin. Wala dapat sinisino. So in general, lahat na maaaring may kasalanan ay dapat lamang managot sa batas. Ngayon hindi po pa... Maliwanag po, mga kaibigan, yan po si Yusik Claire ng Malacanang. Ay ano po ang sabi niya? Ang utos ng Pangulo ay dapat managot kahit sino ka pa man. Maliwanag po dito na nag-order po ang ating mahal na Pangulo na kailangang managot si Sara Duterte at wag nang pakawalan dito ho sa mga kinakaharap niya mga kaso kung mayroong matitibay na ebidensya. Ito, ulitin ko, mga kaibigan. Ngayon hindi po pa nagiging issue sa Pangulo ang impeachment laban po kay sa Vice Presidente. Pero ang Pangulo po kasi sinabi na noon pa, kung dapat managot ay dapat panagutin. Wala dapat sinisino. So in general, lahat na maaaring may kasalanan
ay dapat lamang managot sa batas. Nako, kaya pala naman nataranta na ito eh. Ito nga si Sara Lustay Duterte. Yan po ay buhat sa Malacanang na ang sabi po ng ating mahal na Pangulo, kung sino ang dapat ay managot at wala dapat sino-sino. Tama ho, di ba mga kaibigan? Kapag mayroong matibay na ebidensya, ay dapat managot kahit sino ka pa man. Ay sobrang matibay na ang ebidensya dito kay Sara Lustay Duterte. O sandalit, bago natin bigyan ng full commentary, ito at may ibabahagi po ako sa inyo. Nandyan ho, ipa-flash ko sa screen buhat sa Pilipinas Today. Nabasahin ko ang sinasaad. Bank records ni BP Sara pwede nang tingnan ng ombudsman ayon kay Attorney Palacios. With Ramel Madriaga's lawyer submitting his affidavit to the ombudsman this morning, there are now 2 cases for Boying Remulla to justify checking Sara Duterte's bank account sa ni Attorney Jesus Palacios. Mga kaibigan, itong balita na po ito ay may kaugnayan doon sa pagdalaw niya pagpasok sa kulungan diyan po sa BGMP nang mayroon po silang hiding agenda doon na gustong pataymikin itong kanyang dating bagman, security aid bagman. Subalit hindi po sila nagtagumpay, bagkus kumanta ho mga mahal kong taga-subaybay na ang kanyang bagman ay napakarami ho ng ikinanta na collaborate ng matitibay na ebidensya na yan ho ay karagdagang ebidensya na naman dito sa gaganapin na impeachment laban ho kay Sara Duterte sa darating ho na February. Hindi ho tayo nagpapakalat ng naman fake news. Mga mahal kong taga-subaybay, disclaimer lang. Kung nasabi natin na itong si Sara Duterte ay inutos ng Malacanang, inutos ng ating mahal na Pangulo, ay totoo naman no. Ano ang sabi? Buhat sa Malacanang, ano ang utos ng ating mahal na Presidente? Panagutin itong si Sara Lustay Duterte kung mayroong ebidensya. Sa makatuwid huwag na pakawalan at panagutin na ito sa mga nagawa niyang at kinakaharap na kaso di umano sa turo ng ebidensya. Marami ang meaning nang ika nga po ang sabi ng Malacanang sa utoso ng ating mahal na Pangulo. Muli kong inuulit, ang utoso ng ating mahal na Pangulo, huwag pakawalan na itong si Sara Duterte at panagutin kung mayroon ho ebidensya, dapat walang sino at sinasanto. Sa impeachment, panagutin din kung mayroong ebidensya. Lahat di umano kung may ebidensya ay dapat managot itong si Sara Lustay Duterte ayon ho sa utos ng Malacanang sa Pangulo.